Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa inyong pagsimba, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ano man ang inyong kahilingan, naway tayo pakinggan at pagbigyan kayo ng Diyos sa inyong pangailangan. At ang espesyal na ipagdasal at ialay ang misang ito para sa mga naghandog ng pamisa. Naway sila'y magkamit ng mga biyaya ayon sa kanilang mga pangailangan. Ang mga kapayapaan sa buong daigdig at atin ng isamang ipagdasal. Humingi muna tayo ng tawad sa Diyos para tayo maging marapat gumanap sa banal na misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ang iyong maaasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong binababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig na sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa lahat ng salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala si Esteban at pinuspos na kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala siyang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito: Narinig naming nilalait siya ni Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at ihinap sa Senadrin, at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret na ito, at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Senadrin, at nakita nila ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka
Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo upang hindi magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos." Kaya't siya ay itinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa banal na ebanghelyo na ating napakinggan, kita natin o narinig natin kung paano si Jesus ay hinahanap ng mga tao, lalo na yung mga nakakita ng mga himalang ginawa niya. Yung last na narinig natin ay ang pagpapakain ng maraming tao sa pamamagitan lamang ng pinaraming tinapay at isda. Danas natin kung paano magutom. Hindi lang ito simpleng pakiramdam sa tiyan. Ito ay bahagi ng pagiging tao. At dahil si Jesus ay naging totoong tao, nauunawaan niya ang gutom na nararanasan natin. Pero merong gustong ipakita si Jesus at ituro na mas malalim pa kaysa gutom ng katawan. Ano iyon? May gutom ang puso, may gutom ang kaluluwa na hindi kayang punuin ng kahit anong pagkain ng mundo. Kaya si Jesus ay sinusundan, laging sinusundan. Pansin ba ninyo na kahit na napakayaman ng tao, kahit na siya'y walang sakit, sikat at lahat ng gusto ay kailangan niya ay nasa kanya na, subalit alam niyang meron pang kulang sa kanya. Walang satisfaction, hindi walang fulfillment sa buhay, kahit masasabi natin na sa kanya na, you can have it all and still feel like it is not enough. Parang gayon. There is still a sense of something missing. Something is missing. There is still feeling na merong something is lacking. Yan, incomplete pa rin tayo. Bakit may emptiness? Bakit may lungkot pa rin? Bakit mayroon pang parang hinahanap? At hindi natin agad ito maipaliwanag. Ang totoo, hindi lamang tiyan ang nagugutom. Ang kaluluwa natin ay naghahanap. At ang hinahanap niyan ay yung makapag-aalis ng kagutumang hindi kayang alsin na mga pagkain ng daigdig at ibigay ng daigdig. There is a space in every human heart that only God can fill. Yun ang ibig sabihin. Kahit punong-puno na ang buhay natin, ang lahat ng pwede nating ilagay dito, pero mananatiling restless ang puso kung wala ang Diyos. Yan. Kaya pinakain ni Jesus ang maraming tao sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay at isda. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang layunin. Ginamit niya iyon bilang simula sa isang sign para maunawaan nila
na may mas mahalagang pagkain. Ang pagkain hindi nasisira, binanggit sa gospel. Ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, napakahalaga ni Jesus kung magkagayon sa buhay natin. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Talagang hindi tayo taga rito. Hindi kumpleto at ganap ang kaligayahan dito. Ay ang alay ni Jesus ay kaligayahang walang kapantay. Kaya hindi tayo, we are not meant to live here on earth forever. Tayo, we are made for another world. Kaya nga mga kapatid, kakatuwa, si Jesus ay patient pa rin. Hindi niya pinipilit ang tao na agad maunawaan ang lahat. Unti-unti niya tayong inaakay sa katotohanan. Kahit mabagal tayong makaunawa, hindi siya napapagod sa pagtuturo, sa paghihintay at sa pagmamahal. Kabay talaga ng Diyos. Pero ang tanong, handa ba tayong umangat sa pananaw natin? Handa ba tayong iwan ang sobrang pagkakapit sa mga bagay na panlupa para buksan ang puso natin sa mga bagay ng Diyos? Sabi nga ay, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Talagang our hearts are hungry for something the world cannot give. Napakagandang initinuturo sa atin. There is always a space in every human heart that only God can fill. Kaya kahit na anong nakuha natin sa daigdig na ito, kulang pa rin kung wala ang Diyos. Dahil ang puso natin ay hindi para sa mundo, ang puso ng tao ay para sa Diyos. Hindi sapat ang tinapay, hindi sapat ang material na bagay. Kailangan natin ang salita ng Diyos, ang presensya niya at ang kanyang pagmamahal. Kaya ngayong araw ay magandang tanungin lagi sa sarili, bunga na rin ang inspirasyon ng gospel. Ano ba talaga ang hinahanap ng puso ko? Ano ba ang sinusubukan kong ipuno sa buhay ko na hindi naman talaga kayang maibigay o magbigay ng tunay na kaligayahan at kasiyahan? Marahil narinig natin si Jesus na magsabi, at ito'y paalunyayan lagi sa tao, lumapit ka sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na makapupuno sa puso at sa kaluluwa mo. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na kasiyahan ay hindi natatagpuan at matatagpuan sa daigdig. Ito'y tanging matatagpuan lamang kay Jesus. Sa pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa langit ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ay pinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili ay inihain, bilang pagkaipinuhin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siyang dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati din natin sa mga kaisa sa misa via online mass. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, April 20, at gayon din sa nag-anniversary ng kasal. Kaya happy birthday sa mga sumusunod: Gilberto Sandagon, Joanne Grace Maguling, Wency de la Luna, Jesusa Garcia, Aving Escalon, Mrs. Sol Aldovino na nasa USA, Leonilo Hernandez, at happy wedding anniversary sa mag-asawang Richard at Reynalyn Makatangay, Louie at Lea Amparado, Ruel at Maridel Evilla,
at Lester and Rizal Walhati. Tayo bumabati rin sa isang pari na nagdiriwang ng kanyang anniversary ngayong araw na ito, si Father Manding Lubis, Sekura Paroko ng Shrine ng San Rafael Arcangel sa Kalaka. And then salamat sa palagian nagpapamisa, sa mga Facebook Star Centers at sa mga kaisa sa misa araw-araw sa pamamagitan ng online mass, katulad halimbawa ni Maria Cynthia Malasique Sanchez, si Dori Candaba Dorado, Milani Ortega, Gina Romy Getalanga, Susa Garcia, Gloria Hirauka Blay, Janet Tumbaga, Sol Aldovino, Celia Guevara, Nila de Mesa, Nataya, Rome Ariel, Gina at Romy Getalanga, Linda Yap, Isabel Acuña, Rina Mendoza, at marami pang iba. April to Okay, tayo po ay magsisimula ng ating nobinaryo sa ating patrona ng May 12. Ang dasal po ng nobinaryo ay 4:45 ng hapon at ang misa po ay pagkatapos noon. Then sa mga gusto pong mag-sponsor pang-araw-araw, huwag po kayong mahihiya. Alang-alang sa inyong pagdidibusyon kay Santa Rita, kayo po'y pwedeng makiisa kung paano makakatulong sa pagdiriwang ng nobinaryo hanggang araw ng kapiestahan at pagpalain nawa kayo ng Diyos doon. Pwede pa po kayo magpalista sa pagpapakumpil. Binigyan namin ng extension hanggang 22. Sa office po, makikipag-ugnayan po kayo doon. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.